Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Ito po yung reading ninyo for December 15 to 21. Pero alam nyo naman lahat ng readings ko dito ay timeless. Kaya kahit lumagpas dyan sa mga petsang nabanggit ko. As long as nakarating sa iyo itong aking reading. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Sobrang grateful po ako. Napakalaking tulong po nung inyong mga nag-like, follow, subscribe. Yung mga nagla-like ng mga readings natin, nag-share, nag-comment, yung mga nag-a-avail ng memberships, subscriptions, yung mga nag-a-avail ng private readings, pati na rin yung mga hindi nag-i-skip ng mga ads or commercials sa mga videos ko. Ayan. I truly appreciate po lahat ng mga yan. Regarding private readings naman, tignan nyo na lang yung nakasulat sa description or panoorin nyo na lamang po hanggang dulo nitong ating video. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko kung mag-iiba bigla kasi nauubusan ako ng boses ngayon. At kung na-delay man yung mga posting ng mga readings ng ibang signs, kasi hindi okay yung pakiramdam ko ng mga nakaraan. Yun yung rason. Actually, ngayon hindi pa rin okay yung pairamdam ko. Kaya lang, syempre, kailangan natin gawin yung mga readings natin. Pisces, nakakaya naman sa'yo. So, umpisaan na natin. Kung meron kang friendship dito, news. Uy, mukhang may chika, may balita Either may chichika sa'yo tong friend mo, impormasyon, balita, ewan ko. Tapos, basta may news Information. Sana maganda to. Water. O baka may water sign dito. Or something about emotions. Kasi water is may kinalaman sa ating emotion. Anything na nagfo-flow. O merong tea time dito or coffee. O baka mag-uusap kayo over coffee or tea. Hindi ko alam kung sino ba tong may imimit ka ba? Coffee date ba yan? O yung kaibigan mo. Basta meron ditong something na related sa friendship, and then merong balita, information na paparating, tapos may Cancer energy din. Yes, strong energy ng water sign kasi may water dito, tapos may Cancer pa na lumitaw. Okay? Baka meron kanya sa chart mo, yung mga tao na nakakadil mo. May wisdom. So, nakikita ko rito, pagmamature, pag-i-expand ng kamalayan, madadagdagan yung karunungan mo, yung wisdom mo dito, o meron, may experience na magigain. At itong experience na to, magbibigay sa iyo ng, plus point sa iyong wisdom, kung ano man yung matututunan mo dyan sa mangyayari na yan, dyan sa experience mo na yan. Meron talaga ditong, chika, balita, or information. Latest update. Basta merong mainit na balita paparating sa'yo, Pisces. Newspaper yan. At mainit-init din, may kape pa, So, mga bandang umaga siguro to or hapon, hindi ko alam. May croissant ka pa dyan. So, parang may nga dito, yung mapagchichikahan habang nagkakape. Parang ganong energy. O pwedeng umaga, pwedeng hapon. Depende naman sa inyo nung oras ba kayo madalas magkape. Ayan, may something na pag-uusapan over coffee. Or habang nagiinom kayo, hindi ko alam, baka iba sa inyo, inuman pala yan. Meron dito parang nagbubuhos ng kanyang emotions. Kasi emotion kasi yung tubig Pwede. Nag-uumapaw na emotion or sabihin na natin kung naglalabas ng emotion, pwede rin naman nagko-confide sa kaibigan, nagkikwento, and at the same time nire-release niya yung emotions niya. Parang gano'n. Okay? Kumbaga, naghihinga ng sama ng loob, yung mga ganun. Be ready to receive. Ayan, may marireceive ka talaga. Yun na nga yun Sabi ko nga, parang may news. Sana naman good news yan, Pisces. Ano pa?
Channel the energy of the next moon phase. Di ko alam yung mga moonology or anything about moon phases. Wala akong kaalam-alam dyan. So, it could be na anything na sa susunod na moon phase, kung ano man yung susunod na moon ba, anong moon phase ngayon, ano yung next na moon phase. Ayan, merong energy na na-channel or nagmamanifest dito na sa next moon phase. Ewan ko, dapat isagawa or matutupad or mangyayari. Hindi ko alam. Tapos, kuha pa tayo. Ay, no, this will not succeed daw, Pisces. Ano ba tong balak mo? Binabalak mong gawin. Kasi baka hindi daw maging matagumpay yan. Bakit? Kasi parang napaka-consuming, demanding nung, ewan ko, whatever task ito. Kasi masyadong maraming energy yung required. Oras at energy yung ibubuhos. Kaya pala may bumubuhos dito, Pisces. O baka ikaw ito, na kahit ibinuhos mo na lahat ng effort, attention, energy mo, emotions mo, hindi pa rin sapat. Siguro yun. Parang hindi pa rin sapat para mag-succeed doon sa sitwasyon na yan, sa bagay na yan Kahit na literal na ibinuhos mo na lahat, no? Kasi it requires nga too much, it's requiring too much of your energy and time. Huwag ka naman mag-alala daw, Pisces, kasi you and your loved ones are protected naman daw. Okay? Siyempre, mag-ingat pa rin tayo kahit sabihin natin ganyan yung lumalabas, pray pa rin tayo, gawin pa rin natin lahat ng dapat nating, yung mga kailangan nating gawin. Pero at least, di ba, meron ditong parang kahit pa paano pampalakas na loob or support na protektado ka at yung mga loved ones sa kung ano man yung bagay na yan. Okay? Tignan na natin yung iyong love life, Pisces. Okay, men, conversation. Mayroon talagang gustong makipag-communicate, no? Kasi ayan may pakikibalita rito, may balita, impormasyon, catching up, may pag-uusap ako nabanggit kanina, although yung una ko nakita is friendship. Baka bukod dun sa friendship may iba pa. So, meron ditong gustong makipag-ayos, Pisces. Itong sa love reading, pwedeng energy mo yan or energy ng person, ha? Hindi ko alam yung love story nyo. Ikaw ang nakakaalam yan. Basta, meron dito na gusto niyang mag-reach out, makipag-usap, dahil gustong makipagbati, makipag-ayos, mag-makeup, no? So, hindi ko alam kung tinakbuhan ka nito. Kasi parang may runner energy dito Hindi ko alam kung sino sa inyo yung umiiwas or tumakas, tumakbo or ng ghost. Pero maliwanag dito na merong gusto mag-reach out. Gustong makipag-usap, makipag-areglo, makipag-ayos. And maaaring hindi mo ina-expect yan, Pisces, no? May mga something dito na hindi mo inaasahan, susulpot or mangyayari dito sa connection na to or sa love life mo, Pisces. Meron ditong pagod na sa kakaiwas, sa kakatago, sa kakatakbo. Ayan, yan yung mga energies na nakuha ko sa love life mo. Tignan na natin yung mga iba pang messages. Okay, pagdating sa mga signs na meron dito, may fire signs. Aries, Leo, Sagittarius, meron kang Libra, Pisces, Virgo, Capricorn, tsaka yung lumitaw kanina dun na Cancer sa taas.
So, meron ditong naghahanap ng mapaghihingahan, magiging outlet. Yun na nga, sabi ko nga, parang merong pag-vent out dito kanina eh. Yung pagsasabi ng emotions, nararamdaman, para lang maihinga yung sama ng loob. Parang yun nga yung nasabi ko nga kanina, diba sa taas, na-detect ko na yan eh. Basta meron ditong something na kailangan mailabas. Or else, maghanap ng ibang lalabasan yon. Basta meron ditong kailangan isingaw. Okay pa, ano man yan. Iba tuloy pumasok sa isip ko. Basta, basta huwag ka lang magkakain ng kamote, Pisces. Promise. Or yung maraming itlog. Sawaw pa ng mayonnaise. Joke sa. Ano to eh, paglalabas ng outlet eh, kailangan may ewan ko eh, kung meron bang gagawin ditong parang, ano ba yun, yung shock absorber, punching bag, or outlet. I hope hindi naman ito parang pampalipas oras or parang ginagawa lang, what do you mean, para usan? Parang ganun, I hope not. Pero, hindi, ewan ko pero kasi parang ganun eh. Meron kasi ditong naghahanap. Yan, si fire sign ito. So, I hope hindi ka lang naman niya ginagawang ano lang, yung parang shock absorber lang. No? Wala lang. Yun lang yung lumalabas dito. Pero pwede naman kasi itong delay lang naman kung ano yung sisimulan mo. Or pwedeng kawalan ng, ewan ko, nung una parang excited, tapos biglang nagbago yung isip or nagbago yung mood, nawalan ng gana. Pwede rin naman ganun. Instead na nai-inspire, nawawalan ng gana. Ayan yung judgment card mo. May magbabalik talaga, Pisces. Siguro nga yung sa love life mo rin kasi parang may gustong kumontak sa'yo, makipagbalikan, makipag-ayos, makipag-usap. Either ikaw yon or yung person. O, kahit hindi sa romantic, meron ditong parang pag-aayos. Kasi may friendship din naman dyan na lumitaw kanina eh. So, hindi lang naman yan limited sa magjojowa or sa romantic connection. Pero meron something definitely na mare-revive dito. Okay, manunumbalik. O, halimbawa, matagal ka nang hindi active sa ganitong ginagawa o sa ganitong trabaho. Tapos magbabalik ka uli dun sa ganun, yung dati mong ginagawa. Okay, pinatawag ka nung may open dito na position, baka interesado ka, yung mga ganyan. Parang merong something dito na ipapatawag ka, judgment yan eh. May calling. Diba? Pag sinabi nating calling, parang nakokompel tayo, kailangan nating sagutin yung calling na yun, kailangan nating bigyan ng attention, kailangan nating harapin. Or judgment, pwede rin naman itong something na nare-realize mo. Kasi pwede rin itong pagkamulat pagkagising. Basta merong wake-up call dito, Pisces, kung saan man patungkol yan. Meron ding parang mariresurrect dito. Something na namatay na parang, nabuhay uli. No? Na-revive. Two of Swords, may mga red flags dito. Pay attention, Pisces. Ito ay warning sign na maging aware ka sa mga palatandaan dyan sa paligid mo. Pwedeng wake up call na nga rin to eh. Siguro it's time to stop or it's time to stop ignoring the signs. Kung meron mga signs na ini-ignore mo, pay attention to the red flags. Pwede rin naman itong decision making kung merong sitwasyon na kailangan ng pagdidesisyon, no? Libra. May Libra dyan. Tapos itong moon card mo, ikaw to eh. Card na nagre-represent sa iyo eh. Nako-confuse ka ba? Yan. Possible na meron ditong period ng confusion na paparating sa iyo. Malilito ka talaga kasi may two of swords ka. Tapos may moon card ka pa. So, it could be an overpowering emotion.
Pero may binabanggit dito na pagre-release eh. Ayan, no, pagre-release ng mga nararamdaman mo, pagre-release ng fear, anxiety, emotions, or trusting your intuition kasi moon is about intuition. Tapos meron ding something dito na ma-unveil. Oh, dating nakatalukbong, dating hidden, dating hindi nalalaman ay matutuklasan na. So merong revelation. Revelation dito. Yung meron diyang mabibigyan ng kaliwanagan. 8 of Coins. Paulit-ulit. May something dito, Pisces, na paulit-ulit. Oo, paulit-ulit na lang. Parang nakakaumay para sa'yo, monotonous. Alam mo yon, yung parang routine na hindi ka na nga ginaganahan eh, with the Ace of Wands eh. Nawawalan ka na ng gana, ng inspirasyon. Kasi nga, habang tumatagal, you're finding this boring kasi paulit-ulit siya. Ayun na nga, yung sinabi ko monotonous, sakto, nandito nakalagay. Oo, kasi parang nakikita ko dito, all work and no play. Baka nagiging dull ka na kasi kailangan mo naman ng commercial or ano mo yun, break man lang kasi nga, puro ka siguro trabaho, puro ito na lang. Kung ano man tong bagay na to, trabaho to, gawain, routine, o relationship, hindi ko alam, meron something dito na nakakaumay na. Ganun at ganun na lang. Paulit-ulit na lang. So, whether trabaho tong tinutukoy dito, connection, or kung ano man, repetitive na eh. Okay? So, the cycle must end. Siguro yun. Or baka kailangan ng something na magpapaspark or makakapagpatanggal ng umay or pagiging bored doon sa bagay na yun or situation. Baliktad na 4 of Coins. Okay. O, ito eh, pagre-release. Meron talaga. Magre-release ka talaga, di ba naalala mo yung parang may papasisingawin dito, may outlet, may pagsasabihan, paghihingahan. Ayun eh, ang dami mong cards ng outlet. 1, 3. So, meron ka na dapat mga, ano dito, i-release or, ano ba? Event out eh. More on parang paghihinga eh. Paano ba sasabihin yun? O kumbaga, sabihin natin yung tiyan mo puro kabag. Ito na naman tayo. Wala akong ibang maisip na example. Yung pumanok sa isip ko. Halimbawa, punong-puno na ng gas yung tiyan mo. Sige, kailangan mo nang i-release yan. Yung iba ginagawa nila, nilalagyan nila efficacent oil, tas mamaya kabag i-release sa air. Alam nyo na yun. UTOT. Parang ganun. Oo, kasi syempre parang hindi ka na komportable. Syempre, excess na nga yan. Di ba may something nga dito na sobra-sobra na umaapaw na kailangan talagang bawasan or kalusin. So, pwedeng yan. Pwedeng mga sama ng loob, mga emotions mo, or kung ano naman itong mga bagay na kailangan mo ng bawasan, i-release. Para magkaroon ulit ng space. Diba? Yun yung nakita ko. Pwedeng pagde-declutter. Kung may mga gamit ka dyan na i-declutter, mga connections na i-declutter, kung ano man itong mga dapat mong, ayan o, may mga pagde-declutter, pagre-release, pagre-re-evaluate ng iyong mga priority. Ano yung mga dapat mong pagtuunan ng iyong energy, ng attention. Kumbaga, i-eliminate mo yung mga hindi mo dapat pag-aksaya ng oras, ng energy, ng emotions mo. So, yan, Pisces. I hope makatulong sa'yo itong reading. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.